Love Stories. Barangay Love Stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. Kanya-kanya ng pinagdaraanan. Kanya-kanyang mga pagsubok. Kanya-kanyang pagpipilian. Kaya wala tayong karapatan na husgahan ang isang tao dahil sa landas na kanyang tinungo. Ikaw ba, kabarangay, ay nahusgahan ka na? Minsan kasi, dahil tao lang tayo, ay hindi natin naiiwasan ng manghusga ng ating kapwa. Lalo na kung sa tingin natin ay mali ang desisyong kanyang ginawa. Ikaw ba minsan ka ring nanghusga sa iyong kapwa dahil sa desisyon na pinili niya? Naranasan mo na bang mahusgahan ng iba? Katulad ng ating kabarangay ngayon na isang ina, pero pinili ang lumayo at iwan ang anak para maging malaya sa buhay niya. Ating pakinggan ang liham at kwento ni Arian dito sa ating Barangay Love Story. Dear Mama Mia, naniniwala ka ba sa destiny? Yun kasi ang masasabi kong nangyari sa amin ni Winston. Tadhana na makatagpo ko siya at makasama sa isang lumang waiting shed habang nagpapatila ng ulan. Tadhana ang naglapit sa aming dalawa para malaman ang kaibahan ng buhay namin sa isa't isa. Ako nga pala si Arian, 25 years old. Minsan sa buhay ko, may nakilala akong estranghero habang nagpapatila ng ulan. Sa lumang waiting shed. Magkasama kami. Nag-usap, nagsabihan ng mga bagay na hindi namin inaakalang masasabi namin sa isang hindi kakilala. Miyerkules ng hapon noon, buwan ng Hunyo. Tulad ng inaasahan, maulan. Walang masyadong tao sa paligid. Mas pinili kasi ng iba na manatili sa mga bahay nila kaysa sa sumuong sa ulan. Hindi kagaya ko. Kahit maulan at alam kong malabong huminto, ay tumuloy pa rin ako sa aking paglabas. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong gawin ito. Matagal ko nang dapat ginawa ito. At ngayong handa na ako, saka naman umulan ng ganito. Wala akong ibang choice kundi ang manatili sa isang lumang waiting shed na sa tansya ko ay maaari nang gibain at tanggalin dahil hindi naman na masyadong ginagamit o pinapansin man lang ng mga tao. Ayaw na ng mga taong tumapak dito dahil bukod sa nakakatakot ay hindi mo rin masisikmura ang panghi nito. Pero nung araw na yon wala akong choice. Kailangan kong manatili rito habang galit ang panahon. Dahil kapag sumuong ako sa ulan ay baka tuluyan na akong mabasa. Pati na rin ang mga gamit na dala ko. Kaya hindi man masikmura ng ilong ko ang baho ay tiniis kong manatili roon. Kasama ang isang lalaki na katulad ko ay napilitan lang din na sumilong sa lumang waiting shed. Mukhang maraming imbak na tubig ang kalangitan. Mukhang malabong maubos ngayon. Mauubos din yan. Mapapagod ding magbuhos. Susuko rin yan. Winston nga pala. Arian. Saan ang biyahe mo? Ha? Di ka naman siguro pupunta ng palengke dala yung maletang yan, di ba? Di ko pa alam. Paanong di mo alam? Di mo alam na naglalagay ng mga kamay mo ng damit sa maleta na yan? Di mo alam na naglalakad ng mga paa mo habang akay-akay ng kamay mo yan? Ay, komplikado.
Di ka naman siguro takas sa preso, ano? Takas ka nga. Seryoso ka ba sa tanong mong yan? Di ka kasi umimik eh. Silence means yes, di ba? Pwede bang silence means di ako interesadong sumagot sa mga tanong mo? At bakit naman hindi? Dahil hindi kita kilala. Good point. Tumakas nga ako. Hindi sa kulungan, kundi sa asawa ko at sa anak namin. Hindi ko alam kung bakit nagawa kong masabi kay Winston ang tungkol sa paglalayas ko, Mama Mia. Hindi na nga siya nag-usisa nung pinakita kong hindi ako interesadong kausapin siya. Pero nung naramdaman ko ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, pakiramdam ko ay gusto kong isigaw sa kanyang dahilan kung bakit may bitbit akong maleta at kung bakit andun ako sa sitwasyon na yun na dapat ay nasa bahay ako at pinapanatiling komportable ang aking mag-ama. Bakit ako nandito sa waiting shed na ito? At bakit ako may hawak na maleta? Ito na ang kwento ko at ang lahat ng ito ay sinabi ko sa isang estranghero. Hindi ko nga rin alam kung dala ba ng pagkaburyong sa waiting shed o dahil sa ulan kaya nagawa kong magkwento sa kanya. Hindi naman talaga ako makwentong tao, Mama Mia. Pero nung pagkakataong yun, para bang ang daling sabihin lahat ng nasa damdamin at utak ko. Nakailang hinga lang ako bago ako naglakas ng loob na sabihin kay Winston ang lahat. Naisip ko, Mama Mia, kung malalaman niya ang totoong dahilan, huhusgahan niya kaya ako? Tinakasan mo ang asawa mo at ang anak mo? Dahil preso nila ako. Sila ang kulungan ko. Sila ang nagsisilbing Bartolina ko. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko makagalaw. At ang pag-iwan sa kanila nakikita mong paraan para makagalaw ka? Hinuhusgahan mo ba ako sa desisyon ko? Ayoko sana pero ina ka eh. At ano naman ngayon kung ina ako? Pag ina, wala nang karapatang mang-iwan ng pamilya? At pag ang ama ang gumawa nun, ayos lang. Ngayon lang ako nakakilala ng isang ina na handang iwan ng anak niya para sa pansarili niyang rason. Walang ayos sa magulang na nangiiwan ng anak. Mapaina man yan o ama. Pero paano pagpagod ka na? Hindi bilang magulang, kundi bilang tao na lang. Baka naman pwedeng maging ayos na lang kung iwan ko ang anak ko sa dahilan ko. Eh ano bang dahilan mo para iwan ang anak mo? At asawa ko. Ilatag mo na, makikinig ako. Huhusgahan mo ako. Eh ano naman ngayon kung husgahan kita? Isipin mo na lang, huhusgahan kita ngayon pero maya-maya pag tumila ng ulan at nakaalis na tayo rito, hindi mo na ako makikita uli. Makakalimutan mo na may nanghusga sa'yo minsan. Ang dali lang sa iyong sabihin yan. At alam mo pa kung ano pa yung isang madali? Ano yun? Yung magsabi ng mga sikreto at saloobin mo sa isang taong di mo kilala. At bakit naman? Sasabihin ko sa'yo kapag sinabi mo ang dahilan mo. Nakuha ako ni Winston doon. Mama Mia, hindi ko alam pero pumayag akong ikwento sa kanya ang dahilan kung bakit ko nilayasan ang aking mag-ama. Buong buo. Kompletong-kompleto ang bawat detalye na nilahad ko sa kanya. At nakita ko na nakinig talaga siya, Mama Mia. Nakatitig nga lang siya habang nagkukwento ako tungkol sa buhay ko.
Nawala naman yung pangamba ko dahil doon. Naging malaya ako sa pagbuod ng kwento ko sa kanya dahil habang pinagmamasdan ko siya ng taimtim na nakikinig sa kwento ko, Mama Mia, wala akong nakitang panghuhusga sa kaniyang mga mata. Hindi ko siya kilala, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak niya habang kunikwento ko sa kanya ang buong buhay ko. Hindi ko mabasa sa mukha niya kung naiintindihan ba niya ang pinagdadaanan ko o gusto lang niyang makarinig ng kasalanan ng isang tao. Pero sa totoo lang, wala na akong pakialam noon. Kailangan ko lang din ng masabihan ng nararamdaman ko. Dahil matagal-tagal ko ring tinago sa sarili ko. At oras na rin siguro para palayain ko ito. Pinalaya ko ang sarili ko nang iwan ko ang aking mag-ama. Pati na rin ang puso ko. Mama Mia, para akong nakikipagkompetensya sa lakas ng ulan habang nagkukwento. Para bang di kami gustong marinig sa mga oras na yun. Para rin akong kalangitan. Nang mapuno ay bumuhos na ng todo. Walang hinto-hinto. Walang pagod. Para akong kalangitan na umuulan habang nagkukwento kay Winston. Para akong kalangitan na hindi titigil sa kakaulan hanggat hindi ako nauubos. Balak kong ubusin lahat ng nararamdaman ko noon kay Winston, Mama Mia. Ito ang unang pagkakataon na magpapabuhos ako ng ulan sa isang tao. Dalangin ko lang na sana makayanan niya ang hagupit ko. Dinasal ko na sana makayanan niya ang bagyong dala ko. Marami-rami rin akong naiimbak sa loob ng 10 taon dito sa loob-loob ko, Mama Mia. Kailangan na yung mabawasan. Kailangan ko na yung ibuhos. Mabuti na lang at kinayang saluhin ni Winston ang lahat-lahat ng mga naipon ko. Sampung taon kayong mag-asawa? Magka-live-in. Hindi kayo kinasal na dalawa? Bakit? Pwede ba kaming ikasal? Pareho kaming 15 anyos nung nabuntis ako. Ibig kong sabihin nung nasa tamang edad na kayo. Di namin napag-usapan. Hindi namin nagawa. Ang focus lang namin nun ay kung paano bubuhayin ang nasa sinapupunan ko. Sorry pero di nyo ba naisip na ipalaglag ang bata? Ibig kong sabihin, bata pa kasi kayo nun. At baka naman... Ako, oo, gusto ko. Gusto ko. Pero ayaw ni Gary. Siya yung nakabuntis sa akin. Sabi niya kasalanan yun sa Diyos. Palibhasa, pinalaking Kristiyano kaya matindi ang takot sa Diyos. At siya ang nasunod. Sila ng pamilya niya ang nasunod. Wala akong nagawa pero maniwala ka. Habang mag-isa ako, pinagsususuntok ko yung tiyan ko para hindi matuloy na maging bata yung dugo na yun. Bakit? Kasi ayoko talaga. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ako ang laging nangunguna sa klase at gusto ko ring manguna sa propesyon na pipiliin ko balang araw. Bakit ka kasi nagpabuntis agad? Pwede namang di mo na lang ginawa. Kapatid ni Gary ang totoong nakabuntis sa akin. At ang totoong mahal ko. Ano? Oo, Mama Mia. Hindi ang live-in kong partner na si Gary ang nakabuntis sa akin. Siya ang ka-live-in ko pero hindi siya ang mahal ko. Hindi siya ang nakabuntis sa akin kundi ang kapatid niya na si Maki. Mas matanda ng 5 taon sa akin.
Lihim ang aming naging relasyon ni Maki, Mama Mia, at lihim ang naging pagniniig namin sa loob ng bahay nila. Nangyayari ang lahat ng yun kapag wala si Gary. Naaalala ko tuwing tinutulungan ni Gary ang kanilang nanay sa kanilang pwesto sa palengke, dun kami gumagawa ng milagro ni Maki. Habang kami ni Gary, habang live-in partner ko siya, habang may nangyayari sa aming dalawa, ay may nangyayari rin sa amin ng kapatid niyang si Maki. Ang kaibahan lang, Mama Mia, kami ni Gary ay gumagamit kami ng proteksyon. Samantalang kay Maki ay hindi. Hindi niya kasi gusto yon. At dahil mahal ko siya, Mama Mia, ay pinagbigyan ko siya na may mangyayari sa aming dalawa ng walang proteksyon. Kaya alam na alam ko kung sino ang nakabuntis sa akin. Si Maki. Sinabi ko yun sa kanya. At nung nalaman niya na buntis ako ay bigla na lang siyang nawala. Bigla na lang siyang umalis ng bahay nila at hindi na nagpakita pa sa akin. Wala akong nagawa noon, Mama Mia. Natakot ako. Kaya naman, kahit hindi kay Gary ang bata, ay sa kanya ko pinaako ang pinagbubuntis ko. Hindi naman nakahalata si Gary. At pinili niyang panindigan ang nasa tiyan ko. Pwede ko naman hindi yun gawin dati. Pero Mama Mia, sa edad kong yun, sa musmus kong edad ay hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Hindi ko alam kung sino ang sasandalan ko mula nung tinakasan ako ni Maki. At di na halata at nalaman ni Gary na sa kuya niya talagang pinagbubuntis mo? Hindi. Masyado siya nagtiwala sa akin eh. Ayos na rin sa party ko. At least may makakasama ako sa pagpapalaki sa bata. Teka, di ba ayaw mong mabuo sana yung nasa sinapupunan mo? Oo, ayoko pero bago ko pa magawang ilaglag ang nasa tiyan ko noon, nalaman ng magulang ko na buntis ako. Sinabi mo? Pumunta si Gary at magulang niya sa bahay para sabihin yun sa magulang ko. At ano ang naging reaksyon nila? Nasaktan? Nadismaya? Halo-halo pero mas matindi yung galit. Magulang mo sila, syempre magagalit yan. Normal lang naman na makaramdam sila niyan. Lilipas din. Pero hindi lumipas ang galit nila. Hindi nila ako pinatawad. Pinalayas ako kaya napilitan ako makisama kay Gary. Napilitan siyang mahalin. Napilitang tanggapin na ito na yung buhay ko. Isang may bahay, isang ina. Yun na lang ako. At di ka naging masaya. Sa loob ng 10 taon na kasama ko sila, hindi. Araw-araw mas lalo akong nasusuklam sa kanila. Kahit wala naman silang kasalanan sa akin. Kahit ako naman ang punot dulo kung bakit kami nasa ganung sitwasyon. Kahit ako yung dahilan kung bakit araw-araw pakiramdam ko isa akong preso na nasa loob ng nakakatakot na kulungan. Mag-isa. Walang laya. Di mo sila natutunang mahalin? Kahit ang anak mo? Parang ang imposible nun. Posible kapag sobrang galit at pagsisisi mo. Sa loob ng 10 taon, nanatili ako dahil sa responsibilidad at hindi dahil sa masaya akong kasama sila. Kaya ako aalis. Kaya ako sila iiwan dahil hindi nila deserve na makasama ang isang taong tulad ko na hindi kaya magbigay ng pagmamahal sa kanila, lalo na sa bata. Pero nanay ka. Alam ko. Ginagawa ko lang sa tingin ko makakabuti sa anak ko. Ang lumayo sa kanya bago pa siya madamay sa puot ko. Pero magulang ka. So anong gusto mo? Bumalik ako sa kanila? Magpakalunod na lang ako sa lungkot at tanggapin na lang sila kahit hindi ako masaya? Oo. At sino ka para gawin ko yun dahil sinabi mo? Magulang din ako. Isa akong ama. Yun ako. Para sa
Sa anak mo ba yung hawak mong manika? 10 taon ko nang hawak ang manikang to. 10 taon ko nang gustong ibigay ito sa anak ko. Eh bakit hindi mo binigay dati? Dahil nakulong ako. Sa totoong kulungan. Mama Mia, 10 taong nakulong si Winston sa isang krimen na aminado naman siyang ginawa niya. Hindi ko na babanggitin pa ang krimeng yun bilang respeto ko na lang din sa kanya. Basta ang masasabi ko lang ay nagawa lang niya yun dahil gipit siya sa sitwasyon. At kailangan niyang gawin yun para maprotektahan ang kanyang asawa na noon ay buntis na. Malaki sana ang laban ni Winston. Pero nanalo sa kaso ang lalaki dahil sa kapit nito at galing ito sa kilalang pamilya. Kaya naman walang ibang nagawa si Winston kundi ang pagbayaran ng ginawa niyang pagtatanggol at pagliligtas sa misis niya. 10 taon. 10 taon niyang tiniis na hindi makasama ang kanyang mag-ina at sa mga araw na yun ay hindi nawala sa isip niya ang mag-ina niya. At nung araw na nagkita kami sa ilalim ng waiting shed, ay yun ang araw na handa na siyang makita ang dalawa. Yun ang unang beses na makakapiling niya ang kanyang mag-ina habang bitbit niya ang manikang 10 taon din niyang tinago at nakatabi sa selda. Ang manikang binili niya mula sa asawa ng kakosa niya. Pinaglumaang manika lamang pero pakiramdam niya ay sapat na yon na pasalubong at pangbawi sa kanyang anak sa kanilang unang pagkikita. Mama Mia, habang nagkukwento si Winston, ay doon ko napagtanto na hindi lang pala ako ang nahihirapan. Hindi lang pala ako ang dumaan sa napakaraming pagsubok ng buhay. Mas malala pa pala yung kay Winston. Mas lalo pang lumakas ang ulan. Tila binibigyan pa kami ng tsansa ng kalangitan para magsabi at magkwento ng aming nararamdaman at nakaraan. Naisip ko, Mama Mia, na tama nga si Winston. Parang maraming imbak ang langit na tubig. Naisip ko rin na baka hindi kami papayagang umalis ng Panginoon hanggat hindi namin nakikilala ang isa't isa. Kaya naman nung mga oras na yon ay pinasimula ko na si Winston na magkwento ng buhay niya. Ako naman ang nakinig. Si Winston naman ang taya para magkwento nun. Si Winston naman ang magbibigay ng detalye sa kanyang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Akala ko nga, Mama Mia, ay mabigat na ang pinagdaraanan ko. Pero first placer pa rin pala itong si Winston. Habang tinititigan ko siya ay hindi ko maiwasang humanga sa tatag ng loob niya. Paano niya nakayanan ang 10 taon na hindi niya nakakasama ang kanyang mag-ina? Ang mag-ina na ayon sa kanya ay buhay niya. Paano niya nakayanan na sabihin sa kanyang asawa na huwag ipapaalam sa kanilang anak na isa siyang preso? Paano niya nakakayanan na sabihin sa asawa niya na ang ipaalam sa anak nila ay patay na ang kanyang ama? Sinabi mo na sabihin ng asawa mo sa anak ninyo na patay ka na? Tapos ngayon pupunta ka ron para magpakita sa kanila? Nababaliw ka na ba?
mong isipin ng anak mo na reincarnate ka? Di ko rin alam. Paanong hindi mo alam? May 10 taon ka para pag-isipan mo ang galaw mo. Di ko alam na makakalaya pa ako eh. Akala ko, mabubulok na ako sa kulungan. Yun ang pinaramdam nila sa akin. Pero isang araw sinabi nila, malaya na ako. At hindi mo yun nasabi sa asawa mo? Kasi 1 taon na rin mahigit nung huli ko siyang nakita. Bakit? Kasi sabi ko sa kanya, wag na siyang dumalaw dahil pinapahirapan niya lang ang sarili niya. Nakipaghiwalay ka sa kanya? Kailangan ko siyang palayain dahil mahal ko siya. Di ba kapag mahal mo, hahawakan mo, ilalaban mo? Pero may isa ring batas ang pagmamahal, di ba? Kapag mahal mo, palayain mo. Sa sitwasyon ko noon, kailangan ko siyang palayain para maparamdam sa kanya na mahal ko siya. Ayokong umasa siya na makakalaya pa ako. Bata pa siya. Alam ko makakahanap pa siya ng lalaking magmamahal sa kanya. At kung sakali, mahalin din ng lalaki yung anak ko. Yun lang naman ang gusto ko. Maging masaya silang mag-ina ko. At pumayag siya. Hindi. Nung sumunod, paulit-ulit pa siyang dumadalaw sa akin pero hindi ko siya hinaharap. Hanggang sa isang araw, wala na yung pangungulit niyang makita ko. Siguro natanggap niya na. Sa tingin mo, may iba na siya? Di ko alam. Pag tumila ang ulan, saka ko palang malalaman. Alam mo, malaking bagay itong gagawin mo na magpakita sa kanila ulit. Alam ko. Handa ka ba kung sakaling hindi ka nila tanggapin? Hindi. Anong gagawin mo kung sakaling ganun na mangyari? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang gusto ko silang makita. Humingi ng tawad sa kanila sa kapalarang sinapit ko. Humingi ng tawad sa 10 taon na di ko sila nakasama. Humingi ng tawad sa asawa ko kung bakit ko siya tinaboy sa akin. At higit sa lahat, humingi ng tawad sa anak mo. Habang inaabot sa kanyang manikang to. Mama Mia, gustong-gusto kong yakapin si Winston noon. Nakita ko ang sobrang pagkadurog niya habang tinitignan ang manikang regalo niya sa kanyang anak. Natakot ako na baka magkatotoo ang nasa isip ko na hindi siya agad matanggap at mapatawad ng kanyang mag-ina. Nilabanan ko na lang ang iniisip kong yun ng isang dasal na sana umayo ng tadhana sa kanya. Napakatapang niyang harapin ang isang bagay na siguro ako, kung ako ang nasa kanyang sitwasyon, ay tinakbuhan at tinakasan ko na. Pero siya, kahit walang kasiguraduhan na magbubunga ng mabuti ang gagawin niya, ay malakas pa rin ang kanyang loob. Malakas ang kanyang loob na subukan. Mabuti pa siya, Mama Mia. Sana ay nabiyayaan din ako ng ganong lakas ng loob para nung una pa lang ay hindi na ako naipit sa sitwasyon ko. Di sana hindi ko hawak noon ang maleta ko at pilit na tinatakasan ang kasalukuyan ko. Nang matapos kami sa usapan ay sinara na namin ang aming mga bibig. Pinagmasdan na lang ang ulan na noon ay tila napagod na rin. Nagpapahinga na rin ang kalangitan. Habang kami ay nagsisimula na lamang trabahuin ang susunod naming gagawin sa mga buhay naming dalawa. Ambon na lang. Oo, ambon na nga lang. Salamat di mo ko hinusgahan. Paano ka nakakasiguro? Naramdaman ko lang. Yun yung sagot. Sagot saan? Kung bakit mas magandang magsabi ng sikreto at nararamdaman sa isang taong di mo kilala. Hindi ka huhusgahan. Mararamdaman mong di ka talaga huhusgahan. Oh, wala na yung ambon. Oo nga. Anong plano mo? Babalik ako sa pamilya ko. Ako naman, lalaya sa pamilya ko. Nakakatawa na sa ganitong sitwasyon tayo nagkita. Mukha namang ito na ang pinakamagandang sitwasyon para magkita at mag-usap at magkakilala. Makikita pa ba kita?
Sana. Paano? Wala kang ng cellphone o social media. Gagawa ko ng social media account. Hahanapin kita. Babalitaan mo ako sa mag-ina mo? At balitaan mo rin dapat ako sa paglaya mo. Sana. Sana mahanap mo na yung kapayapaan na hinahanap mo. Sana matanggap ka uli ng mag-ina mo. Sana yung desisyon mo matanggap agad ng mag-ama mo. Hindi ko muna aasahan yan, lalong-lalo na yung pagpapatawad. Tanggap ko kung hindi nila ako mapatawad kahit kailan sa gagawin ko, pero Winston, sana mapatawad ka na mag-ina mo sa ginawa mo. Sa tingin mo, magugustuhan ng anak ko tong manika? Luma na ang manikang yan. Madumi at hindi napaliguan man lang ni minsan. Di ko rin nasuklay. Pero sana tanggapin niya. Akin na nga muna ang manikang yan. May wipes at suklay ako rito, susubukan kong ayusin. Salamat, Aryan. Na taon na ang nakakalipas mula noong nagkasama at nagkausap kami ni Winston sa lumang waiting shed na yon, Mama Mia. Yun na ang una at huli. Hindi na kami pinalad na muling magkita at magkausap pa ni Winston. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook at kung saan-saan pero hindi ko talaga siya nakita. 4 na taon na ang nakakalipas mula nung sabay naming nilisan ang waiting shed na yon at hindi na bumalik pa noon. Mama Mia, tinuloy ko ang plano kong iwanan ng mag-ama ko. At alam ko na tinuloy din ni Winston ang balikan ang mag-ina niya. Naging masaya ako sa aking desisyon dahil mula noong umalis ako, nakaramdam ako ng kalayaan. Inayos ko ang buhay ko. Ginawa ko ang mga bagay na hindi ko nagawa dati dahil sa maaga akong naging ina. Naging masaya ako, Mama Mia. Wala na akong naging balita sa mag-ama ko at sana, dasal ko, ay naging masaya pa rin sila kahit wala na ako. Sana ay nakayanan nilang dalawa na sila na lang ang magkasama. Dasal ko yun gabi-gabi. Yun na lang ang kaya kong gawin para sa kanila. Ang ipagdasal sila. Dasal ko rin, Mama Mia, na kung nasaan man si Winston, ay sana kasama niya ang kanyang mag-ina. At sinusubukang bumawi sa mga taong hindi sila magkasama. Dasal ko na nag-workout sana ang plano niyang bumalik. Dahil, Mama Mia, nag-workout ang plano kong umalis. Malaya na ako ngayon, Mama Mia. Nag-iisa man sa buhay pero malaya na. Alam kong marami ang hindi nakakaintindi sa desisyong ginawa ko. Pero yun lang ang tanging alam kong paraan para hindi ko tuluyang masira ang buhay ko, lalong-lalo na ang buhay ng anak ko. Mali man sa paningin ng marami, pero alam ko na alam ng Diyos na ginawa ko yun hindi lang para sa aking sarili. Maraming salamat sa pagbabasa mo ng aking liham. Hanggang dito na lang. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aryan.